Mga kapatid sa Espiritu, ibalik natin ang ating kaisipan ng mga 2,000 taon sa nakalipas. Samahan natin ang mga kapatid natin na nasa lungsod ng Thessalonica habang sila'y nagkakatipon at binabasa ang isa sa mga liham ng ating apostol na si Pablo. Sa 2 kapitulo, mga talatang 1-5 ay ganito ang sinasabi: Mga minamahal na kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoon, ang ating pagkakatipon sa Kanya, hinihiling namin sa inyo na huwag agad mabalisa o magulumihanan ang inyong mga isipan dahil sa isang pahayag, balita o liham na galing daw di umano sa amin, na nagsasabing nagaganap na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padadaya kanino man o sa anuman, sapagkat ang araw na iyan ay hindi darating maliban na naganap ang pagtalikod at ang tao ng kalikuan ay nahayag na, ang anak na nakatakda sa pagkawasak. Siya nakakalaban at magmamataas laban sa lahat ng mga tinatawag na banal, na anupat uupo sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Mga kapatid, tumigil muna tayo rito pansamantala. Bakit kaya hahayaan ng Diyos na masalaula ang kanyang templo o iglesia sa pamamagitan ng pagpayag sa kaaway na ito na pagmataasan ng kanyang mga banal at hayaan pa niyang maghambog laban sa kanya? Ang dahilan ay mababasa rin sa binasang mga talata. Ang rebelyon o pagtalikod ng mga tao na dating nakaharap sa Panginoon, mga dating naniniwala sa mga dalisay na turo ng kanyang mga banal. Ang mga tao ng mga banal, sila ang tatalikod. Kaya't imbes na panatilihin ang tanglaw sa ibabaw nila, hahayaan ng Diyos na alipinin sila ng huwad na ilaw bilang kaparusahan nila. Kasabay nito, masusubok naman ang katapatan at katatagan ng mga banal para mapatunayan nila ang kanilang karapatang maging kaisa sa paghuhukom sa buong sanlibutan pagdating ng kanilang kaarawan sa pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Sa araw na iyan ay ilalantad o ihahayag ng Panginoon ang lahat ng mga nakatago sa nakaraan. At kasama ng ariyan ang taong ito ng kalikuan. Sinabi na hindi pa pwedeng humatol noon ang mga banal dahil ang buong mundo ay kontrolado pa ng isang masama. At si Satanas naman ay malaya pa at siya ang kadiliman na nandaraya sa sanlibutan at pinagtatakpan niya ang kanyang tao at ang kanyang puwersa ng kalikuan. Siya ang hadlang sa pagkalantad na iyan. Ituloy nating pakinggan ang liham. At alam ninyo kung ano ang humahadlang sa ngayon, sapagkat malalantad lamang siya sa itinakdang panahon. Ang hiwaga ng kalikuan ay kumikilos na, ngunit siya na humahadlang ay magpapatuloy hanggang sa siya ay maalis sa gitna. Muli, tumigil muna tayo rito
Karamihan sa mga nagsasalin mula sa mga Gregong teksto ay nagdaragdag ng panghalip na siya pagkatapos ng pandiwang pumipigil o humahadlang, kaya't ang agad na maunawaan ng nagbabasa ay kaisa ng mabuti kung sino man ang hadlang na ito. Ang agad na maisip ay hinahadlangan niya ang masamang gawain ng kaaway na ito para hindi muna siya lubusang maghari. Pero ano ba ang mangyayari sa masama na ito kapag naalis na ang hadlang? Maghahari na nga ba siya? O baka naman hihina pa nga siya dahil mahahayag o malalantad siya? Ang sagot ay mababasa sa susunod na talata. Kapag naalis na ang sagabal, kung gayon ay malalantad na nga ang suwail at ibabagsak siya ng Panginoon gamit ang espiritu ng kanyang bibig at wawasakin sa liwanag ng kanyang pagdating. Mga kapatid, hindi po totoong maghahari ang masama kapag naalis na ang hadlang sa kanyang pagkahayag. Bagkus ay babagsak pa nga siya at mawawasak. Ang kanyang paghahari ay magwawakas.